Isipin ang eksena, isang batang mag-asawa, kamakailan ay nag-asawa, natuwa sa paghahanap ng kanilang unang tahanan. Isang bagong-bagong silid-tulugan na apartment, isang regalo mula sa mga in-law. Tila ang simula ng isang panaginip hanggang sa isang makasalanang detalye ay lumiwanag, ang pag-aari ay nanatili sa pangalan ng mga mapagbigay na mga donor. Iyon ang nag-trigger para sa biyenan, kasama ang lahat ng kagandahan ng isang pander na tungkol sa pag-atake, upang masira sa galit, nawala mo ba ang iyong isip? At ano ang maiiwan para sa aking anak na lalaki kung ang kasal na ito ay nagkakamali? Ang lupa ay nanginginig sa ilalim ng mga paa ng manugang, na walang ideya kung ano ang susunod. Ngunit ito lamang ang dulo ng iceberg ng isang kwento na malayo sa apat na pader. Payagan akong ibahagi sa iyo ang isang kwento na nagpapakita kung paano sinusukat ang totoong pag-ibig hindi sa pamamagitan ng mga parisukat na metro na pagmamay-ari mo, ngunit sa laki ng puso na iyong inaalo. Ang unang pagpupulong sa pagitan ni Daa at ng pamilya ng ikakasal ay isang tunay na minahan ng mga hitsura ng pagtasa. Habang naglalakad siya sa pintuan ng marumi na apartment ng Cumenix, kung saan ang bawat detalye, mula sa gleaming tanso na plaka hanggang sa kinang nakikipagkumpetensya sa araw na pasok, nadama ng batang babae ang bigat ng tahimik na paghusga. Ang biyenan, isang nagpapataw na figure na draped sa mamahaling sutla, ay hindi nangangailangan ng mga salita upang malinaw ang kanyang hatol, ang simpleng damit, ang sapatos na hindi designer. Ang bag ay nakabalot sa mga sulok, lahat ay sumigaw ng itagalabas sa isang mundo kung saan ang luho lamang ay may tinig. Natutuwa, bulong ni Daa, pinalawak ang kanyang kamay ng isang masikip na ngiti. Ang malamig, maikling pisilin na natanggap niya bilang tugon ay nagkakahalaga ng 1,000 mga salita, napapahamak na siya bago pa man siya kilala. Habang nakaupo ang hostess sa kung ano ang hitsura ng isang trono na nakilala bilang isang armchair, nagsimula ang mga tanong, matalim bilang mga blades, ano ang tungkol sa iyong mga magulang, ano ang abala nila? Ang taos-pusong tugon, isang asul na kwelyo na ama, isang inakontrol na ina ay nakatagpo ng isang tumango na nagsabi ng lahat, mga mahihirap na bagay, tulad ng mga ito mahulaan. Ang gabi ay nag-drag sa parang isang pangungusap. Sa pagitan ng mga kwento ng maimpluwensyang mga kontak, ang mga hiyas ng pamilya ay hindi wastong ipinakita at tinakpan ang mga komento tungkol sa mga ranggo ng lipunan, na dama ni Daa ang bawat salita tulad ng isang suntok. Hanggang sa ang anak na lalaki, sa wakas ay hindi makaya ang kalupitan na nakilala bilang pag-aalala, nagambala, nanay, sapat na. Hindi ka paniwala si Daa. Ang matamis at peking, ngiti na sumunod ay mas masahol kaysa sa anumang insulto. Siyempre, anak. Gusto ko lang ang pinakamahusay para sa iyo, o sa palagay mo ay maalok niya iyon? Kinabukasan, nabaligtad ang senaryo. Ang katamtamang tahanan ng mga magulang ni Daa, kasama ang mga dingding nito na gaganapin ang mga dekada ng mga kwento, ang amoy ng homemade cake, at ang init na walang mamahaling marmol na maaaring gayahin. Tinanggap ang kill na may isang pagiging simple na nag-iwan sa kanya ng walang pagsasalita. Ang kanyang ama, ang kanyang mga kamay ay tumatawag mula sa mga taon ng matapat na trabaho. Binati siya ng isang matatag na pag-iling at isang hitsura na nagsalita ng integridad. Ang ina, na pinatuyo ang kanyang mga kamay sa kanyang apron, ay tumatakbo na upang maghatid ng tsaa na parang isang piging. Walang pagtatangi, ngunit mayroong isang bagay na mas mahirap, pagiging tunay. Habang pinapasaya nila ang mga delikasi na ginawa ng may pag-aalaga at uusapan ang tungkol sa mga pangarap at gawain, natanto ni Kill ang isang bagay na hindi mabibili ng luho doon. Sa pagitan ng taimtim na pagtawa at mga alaala na nakalantad sa mga kupas na larawan, mayroong isang kayamanan na matagal nang nawala ang kanyang sariling pamilya. Ang iyong mga magulang ay pambihirang tao, pagtatapat niya sa pagbabalik. Ngumiti si Daa, ngunit isang anino ang nakabitin sa kanyang puso. Nakita niya ang kanyang ina na napunit ang kanyang listahan ng pamimili upang makatipid ng pera. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho ng labis na paglilipat upang bumili ng isang bagong tuwalya, upang makagawa ng isang magandang impresyon. Hindi nila alam na, para sa kanilang biyenan, hinatulan na sila para sa simpleng krimen na hindi kabilang sa kanyang ibilog. Ang seremonya ng kasal ay dapat na maging matalik, isang salamin ng kanilang pag-ibig, maliit, maginhawa, sa pagitan ng mga talagang mahalaga. Ngunit ang biyenan ay naging kahit na isang singsing. Isang karapat, dapat na restoran, o ano ang iisipin nila sa aking mga kontak. Hiniling niya,
na parang ang araw ay tungkol sa kanya. Nagbayad kami, sinubukan ni Kil na magtaltalan. Tiyak na kung bakit ako pupunta. Help, sumagot ang ina, na may isang kabutihang, loob na smack ng blackmail. Ang bawat pagtanggi ni Daa ay binibigyang kahulugan bilang pag-iingat, bawat pagpili ng kanyang sarili, bilang isang masidhing. Halika! Ang mga unang buwan ng pag-aasawa ay ginugol sa isang maliit na apartment sa labas ng bansa, kung saan ang banyo ay halos magkasya sa isang tao at ang kusina ay mukhang katulad ng isang aparador. Ngunit si Daa, kasama ang kanyang tahimik na mahika, ay nagbago ang puwang na iyon sa isang bahay. Mga kortina na may kamay, makulay na unan, mga florera na may mga bulaklak na nagdala ng buhay sa mga hubad na dingding. Dumating si Kil na pagod mula sa trabaho, ngunit ang amoy ng hapunan na inihanda ay sapat upang mabago ang kanyang lakas. Sama, pinangarap nila ang malaki, kahit na ang katotohanan ay malupit. Bawat dolyar na save, ang bawat paglalakbay ay nakansela. Ang bawat nais na ipagpaliban sa pangalan ng isang hinaharap kung saan sa wakas ay magkakaroon sila ng isang sulok ng kanilang sarili. Sa loob ng 2 taon, idagdag namin ang pagbabayad ng down, kinakalkula ang Kil na nag-aalis ng mga polyeto mula sa mga nag-develop. Kumuha kami ng financing, isang maliit na bagay, ngunit sa amin. Tumango si Daa, bagaman alam niya, sa pagitan ng mga masikip na bayarin at sweldo na halos hindi sakop ang upa, ang linya ng pagtatapos ay tila malayo at malayo pa. At pagkatapos ay dumating ang lingguhang pagbisita mula sa biyenan, palaging kasama ang kanyang klinikal na mata at matalim na dila. Sa disenteng pamilya, tinutulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na may pabahay, anya, na parang nagkomento sa panahon. Ngunit naiintindihan ko hindi lahat ay makakaya nito. Daabit ang kanyang dila. Ang kanyang mga magulang ay walang tigil na nagtatrabaho, nagsasakripisyo, kahit na ang kanilang pahinga upang magpadala ng anumang tulong. Ginagawa nila ang kanilang makakaya, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. How cute, sumagot ang biyenan na may ngiti na hindi nakarating sa kanyang mga mata. Inaasahan ko lang na kapag ang aking anak na lalaki ay 30, hindi pa rin siya nagrenta ng butas na ganyan. Ang hindi niya nakita, o hindi nais na makita, na ang butas, ay napuno ng isang bagay na maaaring mag-alok ng luho na apartment, ang pag-ibig na nagpapainit, mga pangarap na nagkakaisa at ang katiyakan na, sa huli, ang isang bahay ay itinayo ng higit pa kaysa sa mga brick at dokumento. Ang mga acidic na komento tungkol sa pamumuhay sa isang disenteng lugar, hindi sa cubicle na ito ay tinatawag nilang isang studio na natigil tulad ng mga saksak. Nakita ni Dasha ang panga ni Kiril na mahigpit, ang kanyang mga daliri ay kumakalat sa mga hindi nakikita na mga kamao. Mahal niya ang kanyang ina, ngunit ang bawat tinakpan na pintas ng kanyang asawa ay kumakain sa kanya sa loob. Nanay, sapat na. Sumabog siya isang araw, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagpigil. Maaari nating hawakan ito sa aming sarili. Siyempre, anak, sumang, ayon si Evelina Borisovna na may isang buntong, hininga, na parang ang pasensya ang kanyang pinakadakilang kabutihan. Gusto ko lang tumulong. Mayroon akong mga kontak sa mga ahensya ng real estate, makakahanap ako ng isang bagay na mabuti kung si Dainka ay magiging kaunti pa kung paano sasabihin nagpapasalamat. Nagpapasalamat sa ano? Para sa pag-aalipusta bilang payo. Para sa mga nakakalason na paghahambing sa iba pang mga manugang na alam ang kanilang lugar. Para sa mga hitsura na may timbang na parang tahimik na paghusga. Natuto si Dasha na lunukin ang kanyang mga salita, ngunit ang galit ay nagtatayo sa loob niya, malamig at makapal tulad ng yelo sa ilalim ng freezer. Save ko ang bawat paggupit ng puna, bawat peking ngiti, sa tuwing nabanggit ni Evelina Borisovna, nang walang kahulugan sa, kung paano ang mga kaibigan ni Kiril ay higit pa angkop na asawa. At sa mga oras na iyon, naisip ko ang tungkol sa aking mga magulang. Tungkol sa kanyang ina, na tumawag araw-araw upang marinig lamang ang kanyang tinig. Sa ama, na naayos ang bawat likitap sa rented studio apartment nang hindi nagtanong ng isang kisalamat. Sa brutal na kaibahan sa pagitan ng pag-ibig na humiling ng walang kapalit at kabutihang loob ni Evelina Borisovna, na laging may mga kondisyon. Minsan ang paghihimok na sumabog ay napakalakas na nadama ni Dasha ang metal na lasa ng pag-aalsa sa kanyang bibig. Ngunit siya ay tahimik. Ni Kiril.
dahil alam niya na ang anumang paghaharap ay ilalagay lamang sa kanya sa apoy. Hanggang sa araw na nagbago ang lahat. Nang sabihin ni Kirill sa kanyang ina ang tungkol sa regalo mula sa kanyang mga biyenan, si Evelina Borisovna ay nagyelo sa kalagitnaan ng gesture, ang kanyang tasa ng kape sa pagitan ng mesa at ng kanyang mga labi. Ano ang ibig mong sabihin sa bumili sila ng isang apartment? Inulit niya, ibinaba ang tasa na may kinakalkula na pagka-antala. Well, ipinagbili nila ang mga ito, pinalamanan ang kanilang pagtitipid at binili kami ng 2 silid tulugan. Isipin, nanay, sa wakas ay magkakaroon kami ng isang tunay na tahanan. Ang katahimikan na sumunod ay sobrang makapal, maaari mong i-cut ito ng isang kutsilyo. Hindi napansin ni Kirill kung paano nagbago ang mukha ng kanyang ina, mula sa sorpresa hanggang sa pag-aalinlangan, mula sa pag-aalinlangan hanggang sa lason na hindi pagkatiwalaan. At sa kaninong pangalan ay kamangha-mangha? Ang tinig ni Evelina Borisovna ay isang mapanganib na bulong, tulad ng hangin bago ang isang bagyo. Mula sa mga magulang ni Dasha. Sinabi nila na ito ay isang pag-iingat lamang. Pag-iingat laban sa ano? Tumalon siya sa kanyang mga paa, ang kanyang upuan ay lumusot sa sahig. Laban sa kanyang sariling manugang, marahil? Laban sa aking anak? Sinubukan ni Kirill na magprotesta, ngunit ang kanyang ina ay nasa buong nagpapaalab na monologe. Ginagamit ka, batang lalaki. Ito ay purong scamming. Binigyan kanila ng isang bahay upang manirahan, ngunit itinago nila ang gawa. Paano kung ang asawa mo, narito, ang term ay parang isang insulto, nagpa siya na makakuha ng diborsyo bukas? Ano ang naiwan para sa iyo? Wala. Mga utang lamang kung ang lahat ay hindi binalak mula sa simula. Nanay, ano ang pinagsasabi mo? Mahal namin ang bawat isa. Pag-ibig. Si Evelina Borisovna ay nagbigay ng tuyong pagtawa. Ang mga tanga lamang ang naniniwala na sa ngayon. Ang mga taong intelihente ay nag-iisip tungkol sa mga garantiya, tungkol sa mga kontrata, tungkol sa hinaharap. At ikaw, ang aking anak na lalaki, ay niloloko ng mga ito ang mga matalinong lalaki. Umalis si Kirill doon na nalilito, ang mga salita ng kanyang ina ay sumisigaw tulad ng mga martilyo sa kanyang ulo. Bakit hindi nila ako kinonsulta? Bakit hindi mo ito inilagay sa aking pangalan? Hindi ba talaga sila nagtitiwala sa akin? Napansin ni Dasha ang kanyang pagkabalisa, ngunit sa tuwing tinanong niya, deflect niya ang paksa, wala ito. Samantala, ginugol ni Evelina Borisovna ang gising sa gabi, nagplano. Kung ang kanyang anak na lalaki ay walang lakas ng loob na kumilos, gagawin niya ito para sa kanya. Sa 9 oras kinabukasan, tumayo siya sa pintuan ng in-law ni Dasha. Nakakagulo ang buhok, smudged lipstick, mga mata na nasusunog ng galit ng mga taong inaakala na may karapatan sila. Binuksan ni Sergey Nikolaevich ang pintuan, nasa pajama pa rin siya, na bumalik mula sa trabaho sa isang gabi. Evelina Borisovna, nagulat siya. Halika. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Sumabog siya sa silid tulad ng isang bagyo. Ang nangyari ay nagpa siya kang gumawa ng isang tulala sa aking anak. Ano ang pinagsasabi mo? Sarado ang mukha ni Sergey Nikolaevich. Nang iyong pagkukunwari. Sigaw niya. Bumili sila ng isang apartment at inilagay ito sa iyong pangalan. Sa palagay mo bulag kami? Tinatawag itong pagsasamantala. Si Tatiana Mikhailovna ay lumitaw mula sa kusina, natakot. Ano ang nangyayari? Sinasabi sa akin ng iyong ina na nagnanakaw ka sa hinaharap ng aking anak. Hindi maaaring maglaman si Evelina Borisovna. Binigyan nila siya ng isang bahay upang manirahan, ngunit itinago nila ang gawa. Ito ay isang bitag. Hinihiling ko na ibigay mo ang ari-arian sa Kirill ngayon. Huminahon. Ang tinig ni Sergey Nikolaevich ay nagpuputol ng yelo. Pag-usapan natin tulad ng mga maisapat na gulang. Huminahon. Tumawa siya, masalimuot. Kapag ang hinaharap ng aking anak ay nakataya, bigyan mo siya ng gawa na ito o pupunta ako sa korte. Ang bahay ay binili gamit ang aming pera, sagot ni Sergey Nikolaevich, bilang isang bato pa rin. Mayroon kaming bawat karapatang ilagay ito sa aming pangalan. Ang iyong pera. Tumawa si Evelina Borisovna. Palagi kang kumita ng mga mumo. Saan mo nakuha ang pera para sa isang apartment?
Hiniram mo ito at ngayon nais mong bayaran ang aking anak na lalaki, di ba? Si Tatiana Mikhailovna ay naging maputla. Ibinenta namin ang aming apartment, stammered siya, nanginginig ang boses niya. Oh, syempre. At save nila ang kanilang fairtale na pagtitipid. Nagambala Evelina Borisovna, sarkastiko. Dumating sila ng isang pamamaraan upang manirahan sa gastos ng aking anak. Hinayaan nila siyang manirahan doon, ngunit kung maghiwalay sila, siya ay nasa kalye. At bakit sila maghiwalay? Nagdilim ang mukha ni Sergey Nikolaevich. Bakit hindi? Ano ang nakukuha ni Kirill kung nangyari iyon? Sinaksak niya ang paa niya. Ang iyong anak na babae ay nakakakuha ng bahay, at ang aking anak. Ano? Kaliwa walang kamay? Ang aking anak na babae ay hindi isang freeloader. Itinaas ni Tatiana Mikhailovna ang kanyang tinig. Nanginginig ang mga kamay. Hindi ito. Si Evelina Borisovna ay nagbagsak. Pinakasalan mo siya upang makalabas lamang sa kahirapan, at ngayon na mayroon kang isang bahay, maaari mo ring iwanan siya. Kaya ano? Ano ang naiwan para sa aking anak? Dahang bumangon si Sergey Nikolaevich. Ang kanyang karaniwang kaakibat na mukha ay inukit mula sa bato. Ang nagyayelo na mga mata ay gumawa ng Evelina Borisovna instinctively retreat. Kaya sa palagay mo, tahimik na sinabi niya, ang bawat pantig ay isang suntok, na sa kaso ng diborsyo, ang aking anak ay nararapat sa isang bagay. Malinaw! Sigaw niya. Kalahating bahay kahit papaano. Siya ang asawa. At ano ang naambag ng iyong anak sa bahay na ito? Humakbang pasulong si Sergey Nikolaevich. Anong penny ang ibinigay niya? Anong pawis ang ginugol niya? Gumagana siya. Suportahan ang iyong asawa. O sinusuportahan mo ba ito? Isang mapait na tawa ang nakatakas sa kanya. Ang aking anak na babae ay nagbabayad ng kanyang sariling mga bayarin sa loob ng maraming taon. Kasama ang upa para sa apartment ng studio kung saan ka nakatira. Ang iyong manghang anak ay alam lamang kung paano gugugol ang kanyang sweldo at magreklamo tungkol sa buhay. Gaano ka mangahas? Si Evelina Borisovna ay panted, pula ang kanyang pisngi. Naglakas, loob ako, umungal si Sergey Nikolaevich, na ginagawang nanginginig. Naglakas, loob kang pumunta sa aking bahay at hiniling na ibigay ko kung ano ang minahan sa iyong anak, sino ang hindi tumigil sa tulong. Anong uri ng ina ang nagtuturo sa kanyang anak na maging isang parasito? Hindi siya isang parasito. Siya ay isang programmer. Ang programmer na, sa 3 taong pag-aasawa, ay hindi makatipid ng 1 sentimo para sa isang bubong sa kanyang ulo. Humakbang pasulong si Sergey Nikolaevich, ang kanyang anino ay nanginginig laban sa dingding. Programmer na sumisipsip pa rin sa tape ng kanyang ina, na gumagawa sa kanya ng bore bawat linggo na parang siya ay isang magpatuloy. Dumulas sila sa kanyang isipan tulad ng mabagal na lason, kumakain ng anumang bakas ng pasasalamat na naiwan pa niya. Mag-isip lamang, 3 taong naninirahan dito, 3 taon na nagbabayad ng mga bayarin, 3 taon na asawa ng babaeng ito, at ano ang mayroon ako? Wala. Ganap na wala. Ang mga salita ng ina ay sumigaw ng baluktot na lohika, pagbabago ng kabutihang, loob sa isang bitag, pag-ibig sa isang transaksyon. Tiningnan niya ang mga sariwang ipininta na pader sa sopa kung saan gumugol siya ng gabi na nanonood ng mga pelikula, kasama si Daa, sa kusina kung saan inihanda niya ang kanyang mga paboritong pinggan at biglang lahat ay hiniram. Tulad ng kung siya ay isang pinahihintulutang nangungupahan, isang panauhi na maaaring maalis sa anumang sandali. Mukha kang kakaiba, ibinaba ni Daa ang plato sa lababo na may dry click. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya, ngunit ang kanyang tinig ay matatag na parang naramdaman na niya ang bagyo. Dahil kailan ka nagmamalasakit sa mga dokumento at pagmamana? Bago, hindi mo alam kung saan namin itinago ang gawa. Tumalikod si Kil, nakasandal sa likuran laban sa ref, ang malamig na metal ay sinunog sa pamamagitan ng kanyang shirt. Bago ko hindi na malaman, sumagot siya, at ang kapaitan sa kanyang tinig ay bago, tulad ng isang masamang lasa na hindi niya maaaring iwaksi. Ngunit ngayon naiintindihan ko na ang kamangmangan ay maginhawa lamang para sa mga mayroon ng lahat na garantisado. Tumawid si Daa.
Ang kanyang mga mata, ang parehong mga mata na nagpatawa sa kanya nang mawala sila sa kanya, ngayon ay nadulas ng isang bagay na mapanganib, halos metal. Garantisado. Inulit niya na parang ang salita ay isang insulto. Ang aking mga magulang ay nagtrabaho sa pabrika sa loob ng 30 taon na save ang bawat roble para dito. Sa palagay mo may utang ka ba sa iyo? Ano ang dapat ko? Hindi ito isang tungkulin, itinaas ni Kill ang kanyang mga kamay na para bang maaari niyang maglaman ng apoy na siya mismo ay nailawan. Ito ay isang katanungan ng hustisya. Ako ang asawa mo. Ito ang aming tahanan. Ang pagtawa ni Daa ay maikli, walang katatawanan. Nag-sign ka ba ng anumang mga papeles? Magbayad ng anumang mga installment? O mayroon lamang ito dito, tulad ng isang parasito na isang beses na tinawag ng aking ina? Ang salita ay tumama sa kanya tulad ng isang suntok. Sumulong siya, mga kamao na clenched, ngunit tumigil sa kalagitnaan ng hakbang. Hindi sa takot, ngunit dahil malalim, alam kong tama siya. At iyon ang pinakanasaktan. Nagtatrabaho ako, spat niya. Sinusuportahan ko ang bahay na ito. Sa palagay mo ba ay madaling marinig araw na walang saysay ako dahil wala akong apartment sa aking pangalan? Pagkatapos ay bumili ng isa, hindi bumalik si Daa. Sa halip na pag-iimbot kung ano ang hindi sa iyo. Katahimikan. Isa sa mga pananahimik na may timbang na tulad ng tingga na naghihirap. Lumingon si Kill sa bintana. Sa labas, ang snow ay nahulog sa makapal na mga natuklap na tinatakpan ang Moscow na may kumot. Ang puti at walang malasakit. Hustisya. Ang salita ay lumibot sa kanyang ulo, nagulong, tulad ng isang sirang salamin. Naalala niya ang araw na sumigaw si Daa nang matanggap niya ang mga susi, ang masikip na yakap mula sa kanyang biyenan, ang mabagsik na tinig ni Sergei Nikolaevi na nagsasabing, alagaan siya. At ngayon ay narito na siya, nalaso ng mga salita ng kanyang sariling ina, na naging pasasalamat sa sama ng loob. Nagbago ka, bulong ni Daa, at mayroong napakalalim na kalungkutan sa kanyang tinig na, para sa isang segundo, halos ikinalulungkot niya ito. Halos. O baka binuksan ko lang ang aking mga mata, sagot niya, nang hindi nakatingin sa kanya. Wala na siyang sinabi. Hindi ito kailangan. Tapos na ang pinsala. Nang gabing iyon, habang si Daa ay nagkunwari na natutulog sa kabilang panig ng kama, nagpadala ng mensahe si Kill. Nanay, sa palagay ko tama ka. Kailangan kong makipag-usap sa isang abogado. Agad na dumating ang sagot na parang naghihintay si Velina Borsovna, lumulubog sa mga anino tulad ng isang mandaragit. Panghuli. Bukas ay gagawa ako ng appointment. At huwag mag-alala, anak. Babalik tayo kung ano ang nararapat sa iyo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tama. Ano ang isang maginhawang salita? Ano ang isang perpektong dahilan para sa kasakiman? Sa buong bayan, si Sergei Nikolaevi ay nagsindi ng isang sigarilyo sa kadiliman sa kanyang balkonahe na pinapanood ang usok na kumalat sa matigas na hangin. Alam niya. Palagi kong alam na ang babae ay hindi susuko. At ngayon, tulad ng isang pangkalahatang labanan sa sensing, hinaplos niya ang telepono sa kanyang mga kamay. Kamusta, abogado? Ito ay Sergei Nikolaev. Kailangan kita upang maghanda ng ilang mga papel mapilit. Ang mga salitang iyon ay nahulog sa mayabong lupa na naglalagay ng gasolina na nag-brewing sa kiril ng maraming buwan. Bakit ako dapat tumira dito bilang panauhin? Ang tanong ay sumigaw sa kanyang isip tulad ng isang mantra. Bakit hindi ako makagawa ng mga pagpapasya tungkol sa aking sariling tahanan, tulad ng aking asawa? At habang inulit niya ang mga argumento na ito sa kanyang sarili, hindi niya napagtanto kung paano ginulo ng galit ang bawat salita na ginagawang kasakiman ang hustisya. Mula sa kabilang dulo ng apartment, napanood ni Dasha ang kanyang asawa na nagbabago. Ang tao na dati ay tumawa sa kanyang mga biro at hinalikan ang kanyang mga kamay ngayon ay nakasimangot nang pumasok siya sa bahay, na parang bawat pader, bawat piraso ng kasangkapan, ang bawat pagpipinta ay isang personal na kaharap. Itinanong ng mga kapitbahay kung ang bahay ay akin, paulit-ulit niya, na parang ang mga pagdududa ng ibang tao ay isang kutsilyo na natigil sa kanyang pagmamataas. At hindi ko alam kung ano ang sasagutin. Ang katotohanan, nakatira ako sa bahay ng aking asawa,
tulad ng isang pagkatalo. Ngunit ang kasinungalingan na nais niyang marinig, ito ay atin isang ilusyon na magpapasiklab lamang sa apoy. Ang mga hapunan ay naging mga minahan. Pinuto ni Kiril ang karne na may biglang mga kilos, habang ang kanyang biyenan na may isapilitang ngiti, sinubukan na punan ang katahimikan ng mga katanungan tungkol sa gawain. Kumusta ang araw mo, Sinta? Tumugon siya sa mga monosyllables, ang kanyang mga mata ay naayos sa plato, na para bang ang bawat kagat ay isang gawa ng pagtutol. Hanggang sa isang gabi, ang pasensya ni Dasha ay naubusan. Hindi ka mapapansin, bulong niya, nang umatras ang kanyang mga magulang sa sala. Ako. Hindi mabata. Tumawa si Kiril, mapait. Gusto ko lang kung ano ang patas. O sa palagay mo normal na wala akong mga karapatan sa bahay kung saan ako natutulog? Patas? Inulit ni Dasha, na parang sinunog siya ng salita. Gusto mo ba ng hustisya o nais mong kontrolin? Dahil ang bahay na ito ay binili ng aking mga magulang para sa akin. Para sa aming pamilya. Hindi nahahati tulad ng nadambong sa digmaan. Nadambong? Tumaas ang boses niya. Ako ang iyong asawa, hindi isang kaaway. Pagkatapos ay itigil ang pag-arte tulad ng isa. Ang katahimikan na sumunod ay mas butas kaysa sa anumang hiyawan. Itinulak ni Kiril ang upuan pabalik, ginagawa itong gumagapang laban sa sahig. Ginagamit kanila, ang boses ng kanyang ina ay sumigaw sa kanyang mga iniisip. Isang araw ay itatapon kanila tulad ng isang basahan. Tiningnan niya si Dasha, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang halo ng galit at isang bagay na mukhang mapanganib tulad ng puot. Pinili mo ang kanilang tagiliran, mahinang sabi niya. Palagi. At umalis siya, iniwan ang amoy ng nasusunog na pagkain at ang bigat ng isang katotohanan na alinman sa kanila ay hindi nais na umamin, hindi na ito isang bahay. Ito ay isang sing-sing. At halos hindi nagsimula ang laban. Samantala, kami. Sa likod ng mga eksena, inilipat ng totoong strategist ang kanyang mga piraso. Ngumiti si Evelina Borisovna sa telepono, ang kanyang tinig ay matamis bilang lason na pulot. Claudia Semyonovna, mahal ko, tama ka. Hindi sila magbibigay. Hindi na walang presyon. Sa kabilang dulo ng linya, ang ex-bailiff ay tumawa, mababa at malabo. May kaunting presyon, kaibigan ko. Ang kailangan ng batang ito ay isang ultimatum. At alam ko ng eksakto kung paano ito makamit. Ang pansamantalang panauhin ay nag-ayos sa isang bagong trabaho na may mas mataas na sweldo, ngunit hindi isang solong kopek ang ginugol sa mga pangangailangan ng pamilya. Ang lahat ng pera ay lubos na save para sa kanyang hinaharap na tahanan, isang kinakalkula na kilos, isang tahimik na deklarasyon ng digmaan. Bibilhin ko ang aking sariling apartment. At pagkatapos ay makikita natin kung sino ang nakakahiya kanino. Ngumiti si Evelina Borisovna, nasiyahan. Ang kanyang diskarte ng mabagal na pagguho ay nagtrabaho ng perpekto. Humawak ka ngayon, anak, bulong niya, tulad ng isang ahas na naka-coil sa paligid ng kanyang tainga. Mag-save ng pera para sa iyong sulok. Kapag mayroon ka nito, diborsyo ng walang kasalanan. Hindi bababa sa hindi ka may iwan na walang laman. Samantala, itinayo ni Dasha ang kanyang sariling kanal. Karera sa pagtaas, mga coveted na proyekto, isang pangalan na nagsisimula na lumiwanag sa merkado ng disenyo. Ang trabaho ay ang kanyang kanlungan, ang tanging bagay na nagbigay pa rin sa kanya ng ilusyon ng kontrol. Sa ika-5 taon ng pag-aasawa, lumitaw ang hubad na katotohanan, hindi na sila mag-asawa. Sila ay 2 estranghero sa ilalim ng parehong bubong, pagpapalitan ng mga komplikado para sa magalang na mga pananahimik, ibinahaging mga pangarap para sa magkahiwalay na mga account sa bangko. Binibilang ni Kiril ang bawat roble na save. Pinalawak ni Dasha ang kanyang negosyo. At pareho, sa lihim, ay nagdidisenyo na ng kanilang buhay nang wala ang bawat isa. Ang diborsyo ay dumating bilang isang buntong, hininga, walang pagsigaw, walang mga akusasyon, walang murang mga dramatiko na inaasahan ni Evelina Borisovna. Lumilipat ako sa bahay ng aking ina, inihayag ni Kiril, magaspang ang kanyang tinig na may emosyonal na hangover. Magsasampa ako ng mga papel sa susunod na linggo. Okay, sagot ni Dasha, masyadong mahinahon para sa gusto niya. At huwag isipin na gusto ko ng isang sentimo mula sa bahay na ito, siya spat, na parang nasusunog ang mga salita.
Hindi ako pulubi. Kahit na hindi ko iisipin iyon, nagsinungaling si Dasha. Inuulit ang mga salita ng kanyang ama tulad ng isang mantra. Sa pagiging patas, may karapatan ka lamang sa iyong namuhunan. 5 taon ng buhay na magkasama, nabawasan sa isang malamig na pagkalkula ng mga brick at mortar. Kumatok ang pinto sa huling pagkakataon. Tinanggap ni Evelina Borisovna ang kanyang anak na may ngiti ng tagumpay. Pagkatapos ng lahat, siya ay nakatakas mula sa mga kalat ng mga key freeloaders. Sa wakas ay binuksan mo ang iyong mga mata, nagalak siya, hinuhubaran ang kanyang balikat na parang siya ay isang tropeo. Hindi ba kita binabalaan? Gusto lang nilang sipsipin ka matuyo. Ngunit ang euphoria ay maikli ang buhay. Hindi nagtagal ay naging malinaw na si Kirill ay hindi na bumalik bilang isang tagumpay, ngunit bilang isang kastaway, nang walang asawa, nang walang apartment na siya ay sobrang coveted, nang walang kahit na ang dignidad ng isang independenteng lalaki. Bakit hindi mo hiniling ang kalahati ng bahay sa korte? Umuwol ang ina, tulad ng isang sirang tala. Dahil wala akong karapatan, sumagot siya, pagod. 5 taon ng pag-aasawa, nanay. 5 taon. Kaya ano? Ang bahay ay pag-aari ng kanyang mga magulang bago ang diborsyo. Ikaw ang mahina, ang hindi humiling ng paglipat ng pag-aari. Sinabi mo ito sa iyong sarili na huwag magmadali. Sinabi ko sa iyo na huwag maging bobo. Ang mga araw sa bahay ng aking ina ay naging purgatorio. Si Evelina Borisovna ay nagbigay sa kanya ng walang quarter. Ang iyong duwag ay iniwan kami ng wala. Sumigaw siya, habang si Kirill ay lumubog ng mas malalim at mas malalim sa alkohol, sa kapaitan, sa pakiramdam na ang kanyang buhay ay hindi maganda na nilalaro. Isang bahay na ganyan at hinayaan mo itong lumayo. Gusto ko itong ma-rip sa aking mga ngipin. Nais mo bang magnakaw ako kung ano ang hindi sa akin? Hindi pagnanakaw, pagbabalik kung ano ang tama sa iyo. Ikaw ang asawa. Ito ay, paulit-ulit niya, mapait. Ito ay... Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang bahay na kinamumuhian ni Kirill ay labis na humihinga. Kung wala ang kanyang presensya, ang mga silid ay tila mas malaki, ang hangin ay hindi gaanong siksik. Muling natuklasan ni Dasha ang kasiyahan ng pamumuhay doon, hindi bilang isang bilanggo, ngunit bilang Panginoon ng kanyang sariling kapalaran. 1 taon pagkatapos ng diborsyo, nakilala niya si Mikha. May sakit ang mga arkitekto, tulad niya, ngunit may isang mahalagang pagkakaiba. Hindi siya nagtanong tungkol sa halaga ng pag-aari, hindi kailanman kinakalkula ang square footage na may mga sakim na mata. Napakagandang apartment, puna niya sa kanyang unang pagbisita, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng tunay na paghanga. Binigyan ako ng aking mga magulang ng isang regalo, sagot niya, naghihintay para sa hindi maiiwasang pagtatanong tungkol sa mga mana, dibisyon, mga nakatagong sugnay. Maswerteng, simpleng sabi ni Michael. Para sa pagkakaroon ng mga magulang na ganyan. At iyon. Nang magpasya silang magpakasal, siya ang nagmungkahi ng prenuptial agreement. Mayroon kang iyong mga pag-aari, mayroon akong minahan. Malinaw na kung ano ang pag-aari kung sino, kung sakaling mabuti, kung sakaling ang buhay ay sorpresa sa amin. Tinitigan siya ni Dasha, nagtaka. Hindi ko pa nakilala ang isang tao na malinaw o sigurado sa kanyang sarili na hindi niya kailangang sipsipin kung ano ang hindi sa kanya. Ang kasal ay simple, na may pagtawa at yakap, nang walang bigat ng mga petty na inaasahan. Sina Sergey Nikolaevich at Tatiana Mikhailovna ay yumakap sa kanilang bagong manugang na may pagmamahal na nakasalalay sa pasasalamat. Iyon ay isang tunay na tao, ang ama ay nagbulong sa kanyang asawa, na obserbahan kung paano tumulong si Mikhail sa kusina, nakinig sa payo, itinuring si Dasha bilang pantay. Huwag mag-imbot, huwag ipahiya, magtrabaho kasama ang iyong sariling mga kamay. Iyon ay kung paano ka nagtatayo ng isang pamilya. Pagkalipas ng 3 taon, dumating ang unang bata. Pagkalipas ng 2 taon, ang anak na babae. Pinuno ng mga bata ang bahay ng matamis na ingay, binabago ito sa bahay na si Kirill ay hindi alam kung paano pahalagahan. Si Sergey Nikolaevich, na nasa mahirap na kalusugan, ay nagtayo ng isang palaruan sa likuran ng dacha. Si Tatiana Mikhailovna ay niniting ng mga kumot at pinalamanan ng mga hayop, ang kanyang mga daliri ay walang saysay sa kabila ng kanyang mga taon. Iyon ang dahilan kung bakit ang buhay ay nagkakahalaga ng pamumuhay, sabi ng matandang lalaki, na tumba sa kanyang apo sa kanyang mga bisig.
habang ang kanyang anak na babae at manugang ay nagplano sa isang hinaharap na. Sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi isang labanan, ngunit isang pakikipagtulungan. Si Kirill naman ay nanatiling natigil sa nakaraan tulad ng isang multo. Sinubukan niya ang mga relasyon, ngunit sinabotahe sila ni Evelina Borisovna na may kahusayan sa operasyon. Lahat sila ay interesado, anak. Dumating sila pagkatapos ng wala ka. Siguro dahil nakatira ako kasama ang aking ina sa 40, siya ay mag-retort, ang kapaitan na tumutulo mula sa bawat pantig. At kaninong kasalanan ito? Iyo, para sa pagpuno ng aking ulo sa kwentong ito sa apartment. Iyo, para sa hindi pakikipaglaban para sa kanya. Ang argumento ay palaging pareho, isang walang katapusang loob ng sisihin at sama ng loob. Hanggang sa nagsimulang uminom si Kirill upang patahimikin ang kanyang tinig at ang kanyang sarili. Si Sergey Nikolaevich ay nabuhay upang maging 78, matino hanggang sa huli. Bago siya namatay, inilipat niya ang bahay sa Dasha. Pinutol ang anumang posibilidad ng mga hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Para saan, tatay? Maaari naming di. Hindi, anak na babae, nagambala siya, nakangiti. Ang bahay na ito ay para sa iyong pamilya. Para sa aking mga apo. Nagawa ko na ang aking trabaho. Sa libing, ang mga dating kasamahan sa pabrika, kapitbahay at kaibigan ay nagtipon upang mabigyan ng kanilang huling paggalang sa lalaki na hindi kailanman sinira ang kanyang likuran, ni para sa makapangyarihan o para sa walang pasasalamat. Lumitaw si Evelina Borisovna, maingat, sa mahigpit na itim. Hindi siya umiyak. Wala siyang kausap. Ngunit nang magsimulang magkalat ang karamihan, lumapit siya kay Dasha. Ang aking pakikiramay, tuyo niyang sinabi. Salamat, sagot ni Dasha, sa parehong tono. Siya ay isang tao na may prinsipyo, ipinagpatuloy ang dating biyenan, ang kanyang mga mata ay naayos sa ilang mga punto na lampas sa abot tanaw. Hard, ngunit patas. Hindi bababa sa siya. Hindi niya natapos ang pangungusap. Hindi ito kailangan. Naiintindihan ni Dasha. Isang kahihiyan na natapos ang mga bagay na ganito, idinagdag ni Evelina Borisovna, bago lumingon at mawala sa malamig na fog ng sementeryo. Ito ang huling oras na nagsalita sila. Lumipas ang mga taon. Si Tatiana Mikhailovna ay lumapit sa kanyang anak na babae, na tumutulong upang mapalaki ang kanyang mga apo, na ipinagdiriwang ang kanilang bawat nakamit na parang sarili niya. Si Kirill ay nanatili sa bahay ng kanyang ina, na may pagtanda ng wala sa panahon, nakikinig sa parehong mga pagdadalamhati hanggang sa kanyang huling hininga, maaari akong magkaroon ng mga apo. Maaari akong magkaroon ng ibang bahay. Ano ngayon? Nag-iisa tulad ng isang aso, at kahit na isang disenteng bubong na tumawag sa kanyang sarili. Nanae, alang-alang sa Diyos ti. Huwag mo akong bigyan. Dahil sa iyong kahinaan, nabubuhay tayo sa pagdurusa. Anong kahirapan? Nakatira kami sa isang 4 na silid-tulugan na apartment sa gitna. Kapangyarihan. Ito ay magiging 2 apartment. Isa sa mga ito bago na may renovation ng Europa. Hanggang sa huling araw, hindi pinatawad ni Evelina Borisovna ang kanyang anak sa pagkawala ng isang labanan na, sa katunayan, ay hindi kailanman siya magsisimula. Samantala, sa bahay na kinamumuhian ni Kirill, ang mga bata ay lumaki, matalino, masaya, napapaligiran ng isang pag-ibig na hindi niya alam kung paano makilala. Si Sergey Nikolaevich ay hindi nabuhay upang makita ang mga maisapat na gulang, ngunit ang kanyang mga halaga ay sumigaw sa bawat pagtawa, sa bawat desisyon na ginawa ng may integridad. Ang kanyang pamana ay hindi mga pader o dokumento, ngunit isang bagay na mas mahirap, isang pamilya na pinili na maging malaya, mula sa puot, mula sa kasakiman, mula sa mga tanikala na tinawag ng iba na pag-ibig. At ang pamana na iyon, tulad ng isang nababanat na binhi, namumulaklak sa susunod na henerasyon. Si Lolo ay isang bayani, ulit na inulit ni Dasha ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng parehong matuwid na katigasan na minana niya. Nagtrabaho siya sa buong buhay niya na hindi punan ang mga kabaong, ngunit upang ang kanyang mga apo ay makahinga ng mas magaan na hangin, at itinuro niya sa akin ang isang aralin na walang korte na maaaring burahin. Huwag kailanman yumuko ang iyong ulo sa harap ng pagmamataas, hindi kailanman makipag-ayos sa kawalan ng katarungan. Ito ay isang mana na hindi umaangkop sa mga kalooban, ngunit sa pang-araw,
araw-araw na mga pagpipilian ng mga tumanggi na maging biktima. Minsan, habang naglalakad kasama ang kanyang mga apo sa parke, ang parehong kung saan ang mga salita ni Kirill ay minsan ay sinubukan na lason ang lupa. Umiti si Tatiana Mikhailovna habang inulit niya ang isang mababang tinig ng mga parirala ng kanyang asawa. Inilagay niya ang walang kathang isip na matandang babae sa kanyang lugar. At sa ngiti na iyon, tahimik na nagtagumpay, ay patunay na si Sergey Nikolaevich ay nanalo ng digmaan na talagang mahalaga. Hindi iyon sa mga papel o pag-aari, ngunit ang labanan para sa kung ano ang maaaring magnanakaw ng batas, ang dignidad ng isang pamilya na pinili, araw-araw, upang maging mas malakas kaysa sa sama ng loob. Ang hustisya, pagkatapos ng lahat, ay hindi sinusukat sa square meters, ngunit sa taas kung saan dinala ang kwento mismo.